Merry Christmas sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na naman ito na kami ay makakapag-aral ng inyong mga salita, makakapakinig ng inyong mga salita. Hinihiling ko po, Panginoon, na ako po ay inyong itago sa likuran ng inyong cross at tanging kayo lamang po ang magbahagi sa aming lahat. And I pray, Lord, na ang bawat puso at isipan namin ay mabuksan at maintindihan namin ang napakagandang mensahe niyo sa amin ngayong araw na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Yan, so muli po, Merry Christmas po sa ating lahat. At napakabuti, napakasaya po sa ibang lugar. Hindi ko lang po alam sa Hong Kong, pero alam ko dyan sa Pilipinas, napakasaya ng Pasko. Hindi po katulad dito sa Japan. Pag-araw ng Pasko, may trabaho po kami. Hindi po nagsiselebrate ng Pasko dito sa Japan. Kaya pag nakikita po namin ang mga patungkol sa Pasko sa Pilipinas, na po ang sarap sanang umuwi. But anyway, Merry Christmas ulit po sa bawat isa sa atin. At napakagandang mapag-aralan natin kung ano nga ba ang sino nga ba si Jesus. No? Kasi pag sinabi pong Christmas, lagi po natin ang pumapasok po, ang lagi po noon ang nakasanayan natin is, yan yung pinanganak si Jesus. Yan. So, sino ba si Jesus? Tagapagligtas. Parang ganun lang. But it's such a wonderful thing na maintindihan natin na si Jesus ay hindi lang po siya ipinanganak para mamatay para sa atin. Marami pa pong iba. No? Kaya po si Jesus ay tinawag ko po na isa po siyang package. No? Isa po siya para siyang isang box na napakaraming regalo sa loob. He is a package of gifts for all of us. Amen? So, basahin nga po natin ano po ba ang nakalagay sa Isaiah chapter 9, verse 6. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong araw na to. Sa Isaiah chapter 9, verse 6. Hallelujah. Sabi niya po dito, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong araw na to. Sino nga ba si Jesus? Mga kapatid, sabi niya po dito, for to us a child is born. Yes po, siya po ay isang baby na pinanganak para po sa atin. Pero sabi niya po dyan, to us a son is given. So isa po na makikita po natin dito mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay hindi lang po basta-bastang regalo. Meron pong siya po ay talagang hindi masusukat na sakripisyo na ibinigay ng ating Ama para sa atin. So, alam na po natin, yung lagi pong binabasa at lagi po natin naririnig na yung John 3:16, na sabi niya doon na, For God so loved the world that He gave His one and only Son. So ito pong a son is given na sinabi po niya dito, ay hindi lang po siya basta sinong anak, nag-iisa po siya na anak ng Panginoong Ama na ibinigay po niya sa atin. Naway maging encouragement po ito sa atin. Ang mensahe po sa atin ngayong araw na to ay ibinigay ng Panginoon upang tayo ay ma-encourage na makita sana natin ang kahalagahan na meron tayong Jesus sa buhay natin. Sabi niya po dyan, a son is given. Na ang Diyos Ama, ganun na lamang po ang pagmamahal niya sa ating lahat. So grabe po, ganun na lamang ang kanyang pagmamahal na hindi niya inisip na si Jesus ay kaisa-isa niyang anak. Hindi niya inisip na anak niya yung mawawala sa kanya. Hindi niya inisip na kundi tayo, ikaw at ako po ang kanyang inisip. No? Marami po sa atin dito ay mga magulang. No? Sino po ba ang magulang na gusto na ibigay niya ang anak niya na kapalit ng kasalanan ng iba? Di po ba? Wala po. Naniniwala po ako na wala. Pero ang Diyos Ama, yan po ang ginawa niya. Binigay niya ang kanyang anak para sa atin dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. So Jesus, the first part is, He is an immeasurable sacrifice. Kaya napakahalaga po na bigyan natin ng halaga si Jesus sa buhay natin, na
pangalan. Dito po sa Japan, mga kapatid, pag sinabi mong Jesus, parang ang tingin lang nila ay parang tao. Parang ganun lang, no? Tao lang siya. Pero hindi po. Isa po siyang napaka-special na tao na binigay ng Diyos Ama para sa atin. Napaka-special na regalo na binigay niya para sa atin, para po sa ating kaligtasan. So, yan po no, na si Jesus ay isang very special at immeasurable sacrifice para po sa atin na binigay ng Diyos Ama. Pangalawa po na sinabi niya po doon sa verse natin, and the government will be on His shoulders. Yan. Ang Diyos, ang ating po Panginoong Jesus, mga kapatid, ay mababasa natin sa Bible, ang naging trabaho po niya dito sa mundo ay isa po siyang karpentero. Pero higit po doon, mga kapatid, binigyan po siya ng Diyos Ama ng authority, ng kapangyarihan, na even yung government po natin, mga kapatid, even ang gobyerno ay nasa kanya, ay hawak-hawak po niya. No? Mas mataas po ang kapangyarihan ni Jesus kaysa sa kapangyarihan ng gobyerno. Kayang-kaya po ni Jesus na palitan anuman po ang desisyon ng sino man na nasa gobyerno. Amen? So, maliban po sa verse na ito, para mas maintindihan natin, sabi po niya sa Matthew chapter 28, verse 18. Sa Matthew chapter 28, verse 18, sabi niya, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang Panginoong Jesus po, kahit na siya ay sa tingin ng mga tao, ay isang karaniwang tao lamang na katulad natin, pero hindi po siya kapangkaraniwan lamang. Lahat po ng authority ay meron sa Kanya. Alam niyo mga kapatid na mga PDLs, ito po ay isa sa pinaka-importante na rason o dahilan kung bakit kailangan na iayos natin ang relationship natin kay Panginoong Jesus. Dahil sabi niya dyan, all authority has been given to me. Pinapanalangin po natin ang proseso, ang mabilisang proseso ng inyong mga kaso. Pinapanalangin po natin ang paglayan ng bawat isa sa inyo dyan sa piitan. Pero mga kapatid, sabi niya po sa binabasa natin ngayon, all authority has been given to me. Sabi po ng Panginoong Jesus. Kaya dito po natin makikita na kung meron man pong magpapalaya sa atin sa anuman pong sitwasyon na meron tayo ngayon, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya lang po ang makakapagbigay ng kalayaan sa atin. Maaaring hindi po kami, kunwari po, at kami rin po na wala naman po dyan sa piitan, pero meron po kami mga kanya-kanyang problema rin. Bawat isa po sa atin na nakikinig ngayon, meron po tayong mga kanya-kanyang problema, meron po tayong mga kanya-kanyang hinaing, na minsan, meron darating sa atin yung para tayong helpless. Yan, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, pero may this be an encouragement sa atin. All authority has been given to our Lord and Savior Jesus Christ. So all the more po na ayusin natin ang relationship natin sa Kanya. No? Sa standard po ng mundo, tawag dito magpapalakas, no? Meron po yung tinatawag din sa secular na magpapalakas tayo sa mga namumuno, magpapalakas tayo sa mayor, o magpapalakas tayo sa kung sino man na opisyal para mabigyan tayo ng pabor. Mga kapatid, mula ngayon sana maisip natin, hindi po natin kailangan magpalakas sa tao. We do not need to please man. Kailangan lang po natin magpalakas sa Panginoon. Amen? Kailangan po natin na makuha ang pabor ng Panginoong Jesus. Dahil, isipin po natin ito, ang mayor, ang sakop lang niya kung yung city po kung nasan siya. Limited po ang authority ng tao. Pero anong sabi po ni Jesus? All authority has been given to me. Lahat ng authority na kay Jesus. Kaya kaya niya baguhin, kaya siya lang po ang source ng miracle na pwedeng magbago sa ating mga sitwasyon, anuman po ang sitwasyon natin ngayon. So ulitin ko po mga kapatid, hindi po natin kailangang magpalakas
sa mga otoridad na yung sisip-sip, kumbaga magpapaano yung sabi nila, under the table or whatever. Hindi po yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin na ayusin yung relationship natin sa Panginoong Jesus. In fact, kapag iaayos natin ang relationship natin sa Panginoong Jesus, yung relationship natin sa Panginoon na favorable, gagawin din po niya na favorable ang relationship natin sa mga namumuno dito sa lupa. Amen? So, ang unang-una po na kailangan natin iayos, because all authority is in Him, is our relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? So, yes, nananalangin po tayo, pero hindi po sapat na tayo ay nananalangin. Iayos natin. At paano po natin maiaayos ang relationship natin with the Lord Jesus Christ? It's very simple po. Total surrender to Him and obedience to everything na tinuro niya sa atin. Napakahalaga po doon. What will maintain our good relationship with Jesus Christ? There is no other thing but to surrender and to obey everything na tinuturo niya sa atin, everything na nakasulat sa Bible. Amen? So, ulitin ko po, ano man po ang sitwasyon natin, kahit po na sabihin na napaka-seryoso ng kaso natin or napaka-complicated ang sitwasyon natin, mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoong Jesus. Since all authority is in Him, He can change even po ang desisyon ng Supreme Court. Jesus is the authority above every authority here on earth. So what we must do is really to work out our salvation, work out our relationship with Him. Mga kapatid, ito po ang Word of God na Christmas gift niya po sa ating lahat. For us to be encouraged, for us to know that there is authority above the local government, there is authority above the national government, and that authority is the authority of Jesus Christ. Amen? Sana'y magbigay po sa atin ng bagong pag-asa ito na may pag-asa para tayo. May pag-asa po mga kapatid, because the highest authority is in Jesus Christ. Amen? Pangatlo, sabi niya po doon sa verse natin sa Isaiah, sabi niya doon, He is a wonderful Counselor. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Counselor is nagbibigay payo. No, He is a wonderful Counselor. So, maaari po sa mga panahon na wala tayong makausap, my dear brothers and sisters, andyan po ang Panginoong Jesus. Yan po ang isa sa mga katangian ni Jesus. Kaya nasabi ko, isa siyang package, isa siyang box na maraming laman na regalo. No, hindi lang po siya he does not only hold the authority na pinakamataas na authority, He is also a wonderful Counselor. Pagka tayo po ay nakakaramdam ng kalungkutan, pag may mga desisyon po tayo na hindi natin alam kung ano ang paano desisyonan, andyan po ang Panginoong Jesus. He is a wonderful Counselor. Believe it or not, mga kapatid, hindi niya bibiguin kapag tayo po ay may mga katanungan, kung meron po tayong mga kailangan na desisyonan at idudulog natin sa Kanya. Faithful po ang Panginoong Jesus. Ika-counsel niya tayo. Nais ko po sanang i-emphasize din na pagdating po sa pagdidesisyon sa buhay, huwag po tayong mag-apura. Let us not rush things, but let us pray. Ito po wonderful Counselor, andyan po ang Panginoong Jesus, pero kailangan po na mapag-aralan, matutunan po natin na ipanalangin at hintayin yung conviction ng Panginoong Jesus kung ano ba ang mga desisyon na dapat natin gawin sa buhay. Amen? Huwag po tayong pag-aalala na, kailangan ko ng desisyonan. Natutunan po natin sa buhay na mas maganda na hintayin ang tinig ng Panginoon kung ano ang dapat gawin kaysa mag-apura. Dahil marami po ang apurado na desisyon na nagbibigay ng kapahamakan sa atin. Amen? So, andyan po ang Panginoong Jesus.
willing na laging magbigay ng counsel sa atin, lagi na nakikinig sa atin, magbibigay po siya ng guidance, ng igagay niya tayo. Mararamdaman po natin yung conviction na parang mali ito. Ito yung tama. Amen? Kaya kailangan po natin na, ulitin ko po, kailangan natin ayusin ang ating relationship sa Panginoon at paano to obey. At one of the commandments of Jesus is to pray. Jesus commanded us to pray. So it is very important po na tayo ay nananalangin. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng 24 hours every day. Ilang minuto po ang ibinibigay natin upang manalangin. Ang pananalangin po mga kapatid para makapagmarinig natin ang Panginoong Jesus, para magamit natin yung pagiging wonderful counselor po ng Panginoong Jesus, kailangan maglaan tayo ng hindi lamang segundo na pananalangin, hindi lamang po yung, iba po kasi yung pananalangin na pagsasalamat sa pagkain, iba po yung talagang pakikipag-usap sa Kanya. No? Naalala ko po yung turo nung ako po ay hindi pa pastor noon. Ang pagkakaturo po sa amin ng pastor namin kung paano po ba ang tamang pag-pray. Hindi po ba ay kapag may girlfriend or boyfriend ang isang dalaga at binata, nag-uusap sila kahit magdamag. Ano kayang pinag-uusapan? No? Hindi na naubos ang pinag-uusapan hanggang magdamag, nag-uusap sila. Ganon daw dapat ang pakikipag-usap sa Panginoong Jesus. No? Na lahat talaga ibubuhos natin, hindi natin bibigyan ng oras yung pakikipag-usap natin sa Panginoong Jesus. Na talagang maglalaan tayo, itong oras na to, wala akong ibang iisipin, wala akong ibang kakausapin kundi ang Panginoong Jesus. Pag gagawin po natin yun, na lagi tayong nananalangin at hindi tayo nagpapadistract sa kung anong nasa paligid natin, ay mai-apply po yung pagiging wonderful counselor ng Panginoong Jesus. Tayo po ay makakarinig tayo ng advice mula sa Kanya, magkakaroon po ng conviction na tinatawag, na i-guide niya tayo kung ano yung mga dapat natin gawin namin. So kung kailangan natin ng kausap, mga kapatid, andyan po ang Panginoong Jesus. Yun ang isa na dapat na sineselebrate natin ngayong Pasko, na may pinanganak na bata, pinanganak na hindi lang po siya Savior, binigyan din po tayo ng wonderful counselor. Amen? Pang-apat po sa atin pong nabasa kanina sa main verse natin sa Isaiah, ano po yung pang-apat after ng wonderful counselor? Sabi niya dyan, mighty God. Hallelujah. Yan ang isang sineselebrate natin ngayon. Na ang Jesus natin, ang ating tagapagligtas, ay hindi po siya pipitsugin. Na yung sabi ko nga po dito sa Japan, ang tingin lang nila sa kanya tao na ipinanganak ni Mary. No? Na isang ordinaryo lang na parang pare lamang siya. Tao lamang talaga ang tingin sa kanya. Pero mga kapatid, sabi ni dito, Jesus who was born to us is a mighty God. Hallelujah. Na kahit na anong panghihina na nararamdaman natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Maghihina ba tayo physically? Maghihina tayo sa emosyon natin? Maghihina tayo sa ating pag-iisip? Sa dami ng mga dumarating sa atin ng mga pagsubok, minsan nanghihina tayo. Pero kung meron po tayong Jesus sa buhay natin, He is mighty. Hindi po nauubos ang kalakasan ni Jesus. At kung tayo po ay kakapit sa Kanya, rest assured mga kapatid, mapapalakas po niya tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Walang manghihina pag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Yan po ang isa sa mga regalo ng Panginoon sa atin. Na mayroon tayong Diyos na tagapagligtas, na anuman ang mga problema na hindi natin kayang solusyonan, nandyan siya ang malakas. No? Dito po ngayon sa Japan, dahil marami pong, dahil taglamig, marami po tayong mga kapatiran na nagkakasakit, may mga naku-COVID pa rin, merong nagkakatrangkaso. Pero, no, ang encouragement, kahit na masakit ang katawan,
Sabi ko sa kanila, naka-isolation sila, nakakulong sa mga bahay nila, sa mga kwarto nila. Pero sabi ko, even if you feel weak, you just keep declaring, what a mighty God I have, what a mighty God I serve, and igalaw mo pa rin ang katawan mo. You know, we have to embrace the fact that the God that we serve is mighty, and there is nothing that He cannot do. Sa lahat po, no, tayo po na nandito sa abroad, iba po sa atin, at sa mga iba rin na mga kapatiran dyan sa piitan, mas lalo kung may anak po tayo, nandito, may this encourage all of us, may anak tayo, may kapamilya tayo, or magulang tayo, hindi natin po kasama, minsan nag-aalala tayo. Nag-aalala tayo na, naku, yung anak ko, sinong kasama, o yung magulang ko, may sakit, paano na lang kaya sila, paano, tinakbo sa ospital. My dear brothers and sisters, believe that Jesus Christ, our Savior, is also a mighty God. We just have to pray. And He is mighty enough, kahit nandito tayo sa ibang bansa, or kahit nasaan tayo, He is also omnipresent. The God that we serve is mighty and He is omnipresent. Pwede po niyang i-reach out kahit nasaan yung kapamilya natin. At siya po ang magbibigay ng kalakasan at proteksyon sa kanilang lahat. Amen? Panglima po, so nabasa natin kanina sa fifth point po natin, what kind of gift is Jesus? He is also, at sabi niya dyan, everlasting Father. Amen? He is an everlasting Father. Hindi po siya nawawala. Magpakailanman po, siya po ay ating maaasahan na tatay po natin. No? Marahil yung iba sa atin, wala na po tayong mga tatay. Maaaring kinuha na ng Panginoon physically na hindi na po natin kasama ang ating mga tatay or pwedeng ang ating mga nanay din, ang ating mga magulang. But my dear brothers and sisters, rest assured that Jesus is also an everlasting Father. Anytime na kailangan natin ng yakap ng isang tatay, anytime na kailangan natin ang tatay na andyan po siya. And He will never leave us and He will never forsake us. He will forever be with us. Hindi po siya nawawala. God will never abandon us. Jesus will never abandon us. He will always be there for us. He is an everlasting Father. Amen? And then, last but not the least, ano pong sabi niya dito? He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Mga kapatid, ito po ay napaka-importante. Sa lahat-lahat po ng binasa natin, importante lahat yun. Pero ang pagkakaroon din po ng peace of mind, yung makakatulong tayo sa gabi. Peace is something that hindi natin pwedeng bilhin with pera. At sabi niya po dito, He is the Prince of Peace. Ibig pong sabihin, He is our source of peace. Kung tayo po ay nababagabag sa lahat ng maraming bagay, no, andyan po ang Panginoong Hesus. Kumapit po tayo sa Kanya, idulog po natin ang ating mga hinaing sa Kanya. Pag tayo ay hindi nakakatulog, pag tayo ay naaaburido, my dear brothers and sisters, Jesus did not just come to die on the cross. Jesus came that we may have peace. No? Jesus came so that we can have peace of mind, so that we will have this inner calm, no? Na maaaring marami tayong problema, hindi po mawawala yung problema, pero makakaramdam po tayo ng kapayapaan sa ating puso, kapayapaan po sa ating isipan. Amen? So, ang Panginoong Hesus po ay hindi lang po dumating na para mamatay para sa atin. He is a package of many things. Isa po siyang kahon, isa po siyang maraming regalo, at ito po ay isang verse lamang na nabasa natin at marami pa pong iba. No? Marami pa pong iba na maaari pong ibigay ang Panginoong Hesus sa atin. So all we have to do, my dear brothers and sisters, is to just surrender our lives to Him, continue to work out our salvation, continue to work out our relationship with Him, and continue to find favor in His eyes. Magpalakas po tayo sa Panginoong Hesus. No, kailangan po natin ang Kanyang pabor, kailangan po natin ang counsel niya, kailangan natin ang Kanyang kalakasan, kailangan natin ng isang tatay na laging kasama natin. At higit sa lahat, kailangan natin ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At lahat po yan, kayang ibigay ng Panginoong Hesus sa atin. Yan po ang ibig sabihin ng Christmas.
na napakagandang regalo na binigay ng Diyos Ama sa atin. Walang pagkukulang, kompleto regalos po. Amen? So, to end it up, I would like us to go into Matthew chapter 11, verse 28. Matthew chapter 11, verse 28. Ano pong sabi niyo dito? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen? Sa mga nabasa po natin lahat kanina, that the government is under His control, He is a wonderful counselor, He is a mighty God, He is an everlasting Father, He is a Prince of Peace. Pero kahit na andyan po ang Panginoong Jesus, kailangan po natin na lumapit sa Kanya. He is giving an open invitation po sa ating lahat. Sabi niya, come to me, all you who are weary and burdened. Yung package po, yung gift, yung regalo, na andyan lang po. Pero kailangan natin lumapit, kailangan po natin i-work out, paulit-ulit po na sinasabi natin, kailangan po natin i-ayos yung relationship natin. At ito po ang invitation ng Panginoong Jesus. Meron po kasi tayong isang sister dito sa Japan na ini-invite po na mag-church. At nung una po, ngayon po ay napaka-active na po niya. She's already a leader here in church. Pero naalala ko po yung unang sinabi niya kasi nung na-invite siya, nasabi niya, welcome po ba ako dyan? Kasi po ako po ay sobrang makasalanan. Ang dumi-dumi po ng aking nakaraan. Ayan. So, huwag po natin iisipin na welcome ba ako para makuha? Baka matatanggap ko ba yung gift na yan? O matatanggap ko ba yung mga regalo na yan na bigay ng Panginoong Jesus? Ganito ako? Matatanggap ko ba yan kahit na ganito yung nakaraan ko? Kahit na meron akong nagawang masama? Kapatid, ang isasagot ko po sa inyo, yung sagot po rin namin doon sa sister nung tinanong niya yun, sabi po namin sa kanya, ay welcome na welcome ka. Dahil ang Panginoong Jesus nakabukas ang palad niya, nakahanda siyang yakapin ang sino man na lumapit sa Kanya kahit pag-aano tayo kasama. There is an open invitation. He is willing, andyan po ang regalo at hindi po madamot ang ating Panginoong Jesus. He is willing to give all the gifts na nabasa po natin kanina bilang Christmas gift po natin. Pero kailangan po, imagine po natin nakaganyan ang kamay ng Panginoong Jesus, hinihintay po niya na lumapit tayo sa Kanya at yakapin siya. And the moment na tinanggap po natin ang invitation ng ating Panginoong Jesus at aayusin natin ang relationship natin sa Kanya, garantisado 100% ibibigay po niya ang Kanyang mga regalo sa atin. Amen? So, to God be the glory, and indeed, we are so blessed, and it is a wonderful thing na meron po tayo, wala man po tayo, ang tunay na regalo, ito po ang tunay na regalo, mga kapatid. Wala man po tayo matanggap na physical or material na bagay na regalo dito po sa Japan, hindi uso ang exchange gift. Wala talaga, walang Christmas tree, walang mga Christmas lights, napakalungkot po dito sa Japan. But we are encouraged that we have Jesus Christ as our gift, and He is not just one kind of gift, He is a package, He is a box full of many, many, many gifts. Amen? So let us pray po, mga kapatid. Father God, maraming salamat. We are so encouraged with this message po na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, that we have come to understand the real meaning of Christmas. And we thank you, Father, for your great love for us. Lord, salamat dahil hindi mo lang kami binigyan ng Panginoong Jesus na mamamatay sa cross para sa amin. Pero kahit hindi lang po yun, but lahat po sa lahat ng aspeto ng buhay namin, binigyan niyo po kami ng regalo na magiging solusyon sa bawat aspeto ng buhay namin. Nandito po kami ngayon, Panginoong Jesus, nagre-respond po kami sa inyong invitation. Salamat po sa pagbigay niyo ng buhay niyo para sa amin at nandito kami bilang mga makasalanan na minamahal mo. Nandito kami na tinatawag mo na magkaroon ng relationship sa inyo at tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, tinatanggap po namin ang inyong invitation, idinudulog po namin ang lahat-lahat sa inyo, isinusuko namin ang buhay namin sa inyo.
In Jesus' name we pray. Amen.